Breaking news po ito, mga kababayan ko. Halaka. Tatay Digong lalaya ngayong araw. Halaka. Nag-iiyak na naman ang mga bobolista, mga tangalista, mga tagasunod ni Dayunyor. Nag-iiyakan na, aburido na. Grabe ang ginawa ni Manong Chavit. May pasabog po. Meron pong biradang tirada na talagang ikagagalit ng mga loyalista nga. Mga kababayan ko, dahil dito, lalaya si Tatay Digong Chavit Singson. Pinuntahan si Donald Trump. Nagbiyahe. Sumakay ng private jet si Manong Chavit para kausapin si Donald Trump na si Tatay Digong ay palayain na. Nako po, nag-usap na daw umano ito, mga kababayan ko. Nag-usap ng personal at nagkape ng kapeng barako. So dito, mga kababayan ko, dahil dito nag-aburido at nataranta ang palasyo sa panawagan ni Manong Chavit. Dahil dito sa birang ito, Tatay Digong lalaya na talaga. Bit-bit na ang kaldero at ang aparador na punong-puno ng damit. Nakinis na daw yung sapatos si Tatay Digong pag-uwi. So dito, mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog ni Manong Chavit. Donald Trump, naku, kausap po. Nagpunta daw sa ano ito, sa di umano. Nagpunta sa White House si Manong Chavit. Kinausap si Donald Trump. Tingnan nyo po, mga kababayan. Magugulat po kayo sa pasabog na ito. Ito po. Mga kababayan, magandang oras po sa inyo lahat. Nandito naman po tayo para patunayan na sinungaling si Bongbong Marcos. Dinala si ex-president Rodrigo Duterte sa Hague. Pinahuli. Hindi dapat dahil tayo may sariling sistema, may sovereign nation tayo, may sarili tayong justices, insulto sa justice system natin. Hindi dapat dinala sa Hague. Para patunayan sa inyo, kahapon lang, nag-meeting na ang kabinete ni President Trump. Eto, basahin nyo yung pinag-usapan nila. Pakinggan nyo sa Facebook ko. Ilalabas ko yun na maling-mali ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Rodrigo Duterte. So, inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, maiuwi din natin si ex-President Rodrigo Duterte na kinakatakutan ni Bongbong Marcos dahil sa mga malaking nakawan na ginawa nila na binibintang sa mga congressman, kontraktor, mga senador, lahat. So, etong patunay na maling-mali si BBM sa sinasabi na paghuli kay President Digong Duterte. Mga kababayan, ipakalat nyo ito sa buong mundo para malaman na itong sinungaling na presidente natin. Sinasabi ko na, sinungaling dahil yung sinasabi niyang project na 5,500 flood control project, wala. Ninakaw lahat. Trilyon ang ninakaw. Hindi lang bilyon-bilyon ngayon. Hindi lang pasampan yung tatay niya. So, mga kababayan, mga ipakababayan sa ibang bansa, magising po tayo lahat. Magkaisa tayo. Hindi dapat magtagal si BBM dahil sa ginagawa sa ating bansa. Kinukulong lahat ang mga kritiko niya. Inuna niya si Duterte na illegal lahat, walang warrant of arrest. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Obviously, the events in the Middle East and others who can talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court
If you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to By the heel. way, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, she's talking about it, I'm saying, that means that maybe, he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. No, and I actually think the people who are in biggest danger in our system are servicemen, people in unit. They'll try to go out for the rest of their lives, will not be able to travel anywhere in the world with their families because they can be arrested on one of these acts. Imagine, like, you're a soldier, you fought in a war, and 20 years later they try to come grab you. So this is a big problem. So we've had dozens of countries already join us in this effort. Since we started 2 weeks ago, 5 countries have already quit the ICC and notified them that they're leaving, and we think there'll be more. The second thing is we had an unprecedented ministerial. 60 countries came to Washington, and we're a part of an effort where we were shedding light on far-left terrorism and violence. You know, the bomb goes off somewhere and it's tied to some right-wing group, or I don't consider neo-Nazis right-wing, I consider them Nazis, right? But you're going to get a lot of attention on that. But if it's a leftist group, an Antifa group, that gets no coverage, or they ignore the ideological spin and the ideological reason behind it. So we've got 60 countries came up here and hopefully creating a strong coalition to go after far-left violent terrorism. Ayan mga kababayan, batay po sa pinakahuling ulat, ang 5 bansang nag-anunsyo na pag-alis o nagsimula ng proseso ng pag-alis sa International Criminal Court ay ang Chad 2026, Venezuela, Burkina Faso, Mali, Nigeria. Ayan po, mahalagang tanda ng ilan sa mga bansang ito ay nagbigay na ng normal or formal na abiso ng pag-withdraw, ngunit sa ilalim ng Rome Statute, karaniwang nagiging epektibo lamang ang pag-alis pagkalipas ng 1 taon mula sa pagtanggap ng abiso ng United Nations. Ayan mga kababayan ko, talagang itong ICC, wala na po talaga. Talagang iniiwan na po. Dahil dito kay Tatay Digong, babagsak ang ICC. Pati mga kasabwat ni De Junior, itong sila Dilima, Trillanes at lahat po ng mga kumidnap kay Tatay Digong, ipapakulong po dito. Yan po ang sabi ng mga komento. Dahil nga po, sabi ng Amerika, lahat ng tumutulong sa ICC ay mananagot. Di ba mga kababayan ko? Ito pa, i-check pa natin ang mga balita dito. Merong pasabog pa dito mga kababayan. Isipin nyo mga kababayan, nabudol na naman tayo. Sabi ni Boying Rimulya, kakasuhan itong si Tambaluslos. Pero anong nangyari mga kababayan? Abang kinasuhan yung magnanay, si Kong Leviste at si Senador Loren Legarda. At isa pa, tinatrabaho nila si Cayetano, na talagang itong si Ping Lacson talagang pagka hindi kaalyado, kinakasuhan, pagka kaalyado, pinoprotektahan. Kaya itong si Ping Lacson na ito mga kababayan, talagang isa pong abusado na senador. Yan ang sabi ng mga komento, yung mga galit na galit. Tignan nyo naman ang ginawa kay Senador Marcoleta. Wala namang ginagawang masama yung mama. Yung senador na magaling, isang abogadong Batikan, at talagang hindi matalo-talo sa mga debate. Kaya nga itong mga school bukol, bulakbol, mga tuplok brothers, at itong si Pinky at Tito Totot, ay nag-iiyakan pagdebate. Sabi nga ni Joker Arroyo na dating senador, na dating speaker, mga kababayan, mahirap makipagtalo sa mga bobo na hindi nakapag-aral ng abogasya. Sabi rin ni Miriam Defensor Santiago mga kababayan, mahirap makipagtalo sa mga tanga-tangahan na mas magagaling pa sila sa mga nag-aral ng abogado at abogasya. Kaya nga nag-aral yan ng 4 na taon
para pag-aralan ng mga batas, pero itong mga school bukol na ito, walang alam, mas magaling pa sa mga Korte Suprema. Mga bobo, sabi ni Miriam Defensor Santiago, mga kababayan ko. Tapos ngayon, ayan, talagang unti-unti nang nalalagas itong ICC. Unti-unti nang nauubos ang mga miyembro. Dahil kay Tatay Digong yan. Akala nila matatalo nila si Tatay Digong, yun, kinampihan ng Amerika. Kaya dito si Chavit Singson, mga kababayan, may panawagan. Bali-balita, pupunta ito sa opisina ni Donald Trump doon sa Amerika, sa Washington DC, sa White House. Itong si Chavit Singson para pakiusapan na palayain na si Tatay Digong. Bali-balita rin, mga kababayan, si Marcoleta, lalaya na talaga ito, kaya nag-iiyakan ang mga bobolista dito. Check nyo po ito, mga kababayan, may pasabog po tayo. Check po natin na YT PRRD, check nyo po ito, mga kababayan. Meron po tayong pasabog na matindi dito. Ito po. Magugulat po kayo dito. Ito ha, check po natin yung pasabog natin ha, mga kababayan ha. Ito. Nasaan na? Ito, pakinggan muna natin ito. Itong pasabog natin na ito. Check nyo po ha, ito. ICC. YT, check natin ito. May pasabog po tayo. Ito po. Talagang ikagugulat nyo po ito, mga kababayan ko. Ito, magugulat kayo sa pasabog natin. Ito po, mga kababayan, huwag kayong magugulat. Luluwa ang mata nyo dito sa ating ipapakitang balitang ito. Talagang nagkagulo ang buong mundo nang mapanood itong balitang ito. Ito, mga kababayan ha, may papakita ako sa inyo. Pakita muna natin ito. Pasabog ni Donald Trump. Thank you for bringing us out here. I got the chance to drive for the first time in a year and a half, which is the golf cart. It was fun. It was great. And so just a couple points that we all know, we followed in the news, obviously, the events in the Middle East, and others who talk about that, not that they're not important, but there's some other issues happening around the world, Mr. President, that you've shown great leadership in that have not gotten nearly as much attention. I think they deserve to mention today. The first is the International Criminal Court is an illegitimate international organization that, frankly, illegitimate. They've made themselves illegitimate because they claim that even if you're not a member of that court, they can come after you. And what that literally means in the future is that American servicemen, political leaders, and others could find themselves under indictment by this International Criminal Court. If you want to know a little bit about it, Jack Smith used to work there. These are the people that think they can go out and basically indict any world leader and haul them into The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to By the heel. way, there's no information that they're after me. It could happen. But just so you know, she's talking about it, I'm saying that means that maybe he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. Ayan, mga kababayan ko. Naku po, panoorin nyo po ito ha. Ito, tignan nyo po. Ito pong pasabog, Manang Aimee. May pasabog. Ito po, tignan nyo po si Manang Aimee ha. Binira ang kanyang sariling kapatid dito. Ito po, binira ang sariling kapatid. Pinaiyak si Junior. Naku po, mga kababayan. Ito na sinasabi natin, nabubudol tayo. Isipin nyo, mga kababayan, sinabi na kakasuhan si Tambaluslos, pero yung magnanay ang kinakasuhan ngayon. Meron daw ghost electricity. Mas gusto nilang pag-usapan yung ghost electricity kaysa sa trilyones na flood control issue. Nako po, ito ng pasabog natin. Medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada.
Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan, na nakasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob, mabigat talaga yung paghihinayang. Pero you think, ma'am, kung kayo po ay kasi noon, nung eleksyon, natatanda ako, magiging super ate kayo, kanyo eh. Ngayon, sabi ko Talagang nga, aalalayan niyo siya eh. Yun yung gusto niyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na echepuera, sa tingin po ninyo, magaguide nyo ng maigi yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. well, hindi ko ganito. naman sinasabi na alam ko lahat. Pero at least, yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala namang binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin na ang kalsada ngayon, talagang maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, nagbabaril. Paano ka naman yan? Talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic yun. Hindi ka pwede mangalakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nang nag-i-invest sa Pilipinas, tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman ko nang hirap magtanong sa inyo na binabanatan yung kapatid nyo. Sa totoo lang po, nahihiya kami. Sabi ko nga, paano kaya ninyo natitake yun na meron kayong kakayanan? Alam nyo po, madalas ko sabihin dito na kung meron mang nakakuha ng talino't galing ng inyong ama, definitely hindi po yung kapatid nyo, hindi kayo. aray ko. Totoo po yun eh. At alam ng lahat ng tao yan. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya Yeah. at masakit na Bakit talaga? makita na pumapalpak na maari naman, tama kayo eh, ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Ngayon, may tatanong ko sa inyo to noon eh, paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Marcos? Wala, kaya nga, ano ba ito? Hindi ko nga masagot yan eh. Kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi Ayan mga kababayan, meron na sanang pagkakataon para bawiin lahat ng pagkakamali ng pamilya Marcos dahil po sa iniwan na kadiliman ng kanyang tatay. Di ba yung dilawan, mga pinklawan, dating binabatikos ang mga Marcos, dating anti-Marcos. Dahil nga po sa mga pagnanakaw na nangyari. Ngayon naman mga kababayan, sana'y pwersa na sila. Mga pinklawan, dilawan, pati makakaliwa. Puring-puri. Si Dayunyor, mga kababayan, puring-puri sa nangyayaring pagkakaroon ng mga kawatan na pagnanakaw sa gobyerno. Mas ikinukulong yung mga matitinong politiko. Gaya ni Senador Marcoleta na nag-iimbestiga lang naman. Ang sabi sa kanyang SONA, mga kababayan, yung kanyang pinsan, kakasuhan at ipapakulong. Pero anong nangyari? Nako po, nabudol na naman tayo. Ang kinasuhan naman si Legarda at Lebiste. Isusunod po kay Marcoleta. Isusunod din si Cayetano. Hala ka, mga kababayan ko, nagkehetot-hetot na. Tapos yung kanyang pinagyayabang na racket-racket. 10 talampakan lang pala ang aabutin sa kalawakan. 1 minuto lang, trilyones ang halaga. Isipin nyo mga kababayan, gagawin pala sa South Korea, tapos dadalhin sa Cagayan, dito palili pa rin. Tapos tinanong ano ang relevance, ano ang kagandahan, ano ang may dudulot sa sambay ng Pilipino, sabi kay Auntie Claire. Sabi na Auntie Claire, kulang na lang sabihin niya nagngingit-ngit sa galit Bobo,
common sense, yan ay dahilan ng pag-unlad ng isang bansa. Bobo. Parang ganun ang gusto niya eh. Trigger na trigger itong bobo. Yan yung sabi ng komento. Minumura, pinakain ng mura. O check nyo po mga kababayan. Ito po. Ganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA, binibilang ko kasi nagtataka ko, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Hoy, batas ko yan. Tapos binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Ba't ako inaaway? Puro naman akin. Yung 40 bills ko, yun ang sinona. Nagtataka ako, teka muna, pati yung systems laws, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to No copying no copying. Ba't kayo galit sa amin? Mangungopia lang pala kayo sa bandang uli. Ay, nako, talaga naman tong buhay na to. Pati yung labas ng... Oh, yung mga labas na nakakatawa nga. It's so funny. I don't understand. Pati yung mga yung mga sahod na wag muna mag-tax, yung income tax itaas na 350. Ako nga kasali pa yung mga bonus, yung mga Christmas, ganyan, tanggal. Wala nang tax free. Ayun, sabi niya, ita-tax free daw niya. Sana nga. Pero Iwanan mama, niya. in fairness, ito, disclaimer lang din para sa inyo. Kami pong Banateros, hindi po kami sumuporta sa inyo. At alam nyo po yan. Pero yung ginagawa ninyo sa Senado ngayon, kahit pa paano nababawi yung, sorry po sa kapalpakan ng kapatid nyo. Yung ginagawa ninyong, lalo na kahit, kasi sa pagtatanong, alam naman natin yung mga, wag na tayo punta sa details, pero alam naman natin yung mga nandun sa majority senator, talagang parang final na sa utak nila, impeach si BP. Pero kayo, napapalabas nyo talaga yung totoong mga sinasabi ng witness. Yung kanilang Nag-e-effort nga pag-inconsistencies, ako kasi parati akong sinisita, masyado ko daw kaibigan si VP. So definitely daw partial ako at sigurado na ako boboto kontra sa impeachment. Eh sabi ko, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, sumumpa naman ang Constitution, yun ang una, kahit kaibigan, kahit kaalyado. Pero, eto nga, kaya pag nagtatanong ako, binabasa ko maigi lahat ng kanilang konteksto, no? Para dun tayo didikit sa, dapat tatalima sa ebidensya. Eh, nakakaasar naman sila, hinihingi pa yung ebidensya sa akin. O, tingnan po natin yung mga sinasabi ng komento ng libo-libo. Blood sticker, mga oplok. Wala ka. Anong blood sticker? Dati mga kababayan, diskumpiyado rin ako kay Manang Aimee. Pero ngayon, tila nakukonbinsi ako na talagang solid Duterte siya. Na hindi siya babaliktad at hindi niya kakagatin si Sara Duterte sa bandang huli. Ito kasi yung bumabanat po yung ibang mga taga-suporta ni Tatay Digong na si Manang Aimee ay magiging ahas sa bandang huli, magiging buhaya. Hala ka. Totoo kaya ito? Buti nga po kayo nagbabasa. Yung mission prosecution, di marunong magbasa ng kanilang ebidensya. Yung sinubmit nila, hinihingi sa akin, gusto ko sabihin, hoy, kayo nagbigay ng annex na yan. Kainis! Ano ba yan? kung take 3 ka kasi sa bar, medyo talagang Kaya naman. Sino yan? Take 3? Kung take 3 Ako naman. Kumbaga sa Denied niya si Lenny. pelikula. Take 2 lang. Take 1, take 2, take 3. Oh, at least naman, nung take 4, ox na. Okay. Hindi kasi alam mo kung bakit. Oh. Hindi mabasa, singkit. Oh! Ano, Ben? Yan ba yung Kuya, yan ba yung may project sa Maynila? Maraming ganyan. Nakakonkwenta. Kayo ay. Parang kilala ko na yan. Kami naman po yun, kami. Ang tanong mo. Naman yung mga kasuhan na. Jay, may tanong. Senator Aimee. Pero in fairness yung mga congressman na laging nandun. Yun nga, kaya nga doon nga kami medyo nag-aalala, Madam Aimee, kasi hindi ba, sabi nyo nga, yung supposedly, di ba napirmahan na yung kung magkano ang budget natin. Dapat Yes, ito-turn that's over right. na yung Correct. yung plano paano ibabalangkasin yung 2027 budget. Papaanong matatapos ito on time kung may impeachment? May impeachment. May meron pang Oo. hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung flood hinaharang control. nyo.
Pero hinaharang namin, ba't naman haharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi daw uunahin yung flood control eh. Ano ba yun? Nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon eh. Ayun, so gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga Bakit testigong kaya nasabi yan ng senador na napakatino? So, ayan naman. Si baka 20 na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my... Itchy brush is ruining your makeup. Ayan, mga kababayan, nagkakabulgaran dito. Naku po. Si Bong Revilla mukhang ibabalik po sa kulungan. Question ni Boying Rimulya, itong si Bong Revilla, ayan o, Rimulya, paggarantiya sa petition for bail ni Revilla, tila tinatrabaho, halaka. second term. So, Kasi 2019 eh. so 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon oo, na yan? ibig Mga sabihin, 15, ganun. 7. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years? So 30 years old nung naging senador kayo? 12. Oh, tagal Kasi 37 eh. ang tagal ko sa house. Bakit ganun? Humble na humble naman kayo. Pero may mga senador, isang taon pa lang senador, akala mo sila na may-ari ng senado. Anyayabak. Kayo Mga kwelyo? Oo. Dalawa yan yung majority. Isang napakatagal, napakayabang din. Ito naman bagito. Mga classmate ko yan. Boss na, si Soto, tumanda na ron. Sino yun? Tumanda na ron. Soto Grande. Parang walang nagawa. Si Ma'am Ikaw talaga. Ma'am Aimee, 7 years pa lang. Parang walang nagawa. Pero, Ayan, kilala nyo po mga kababayan yung isang taon pa, wala pang isang taon mga kababayan, napakayabang na. Yung magaling sa mga away mag-asawa. Yung mga away sa barangay, away ng mga magkukumpare, kinabit ni Kapitan. Mga chismisan sa kanto, mga kalye, binugbog ng pulis, binugbog ni konsilor. Yung away ng mga utangan, away ng mga agawan ng mga lupa. Diyan magaling yung dalawang magkapatid. Pero, ang feeling matatalino, pero ang bobobo naman. Nang sabi ng mga komento, mga kababayan ko. Tuloy pa natin. Siyempre, kasama natin eh. talaga, Eto, Senator Aimee, total Talaga. na pag-usapan yung mayayabang No, ayun na naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos, nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Dapat ganun, anong pinag-usapan natin? Parang may utos galing sa ibang lugar. Parang ganun. Hindi, nakakapagtaka eh. Dahil, di ba dapat ang Senate, medyo last bastion na yan. Saka, dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Alam na yan. Alam natin na may nag-uutos talaga. Just in, reports say a fire broke out at the House of Representatives today. Cause and damage is still undermined. Alaka, may sunog daw. Yari. Ano na ba ito? Karma na ba ito, mga kababayan ko? Ayan po ng ating pasabog, mga kababayan ko. Magkomento. Anong masasabi nyo sa mga pasabog natin na umaarangkada? Thank you so much, Lord. Watching from Zamboanga del Sur, Mindanao, Joseph Leeds. Marily, ayan, Marily, shout out po sa inyo. Ma'am Mirna Aura, kay Gaspar Beltran, kay Ma'am Imelda Facon, at kay Ma'am Luke Isip ng UK, salamat po sa inyo.
At palike at pa-share ang bidyong ito mga kababayan. I-subscribe nyo rin po ang ating YouTube channel. Magkomento at sabihin nyo kung anong lugar po kayo ha. Baka kayong mabasa kayo anong lugar kayo sa mundo saan kayo nakapwesto nanonood. Okay po, salamat po ng marami.